Magandang umaga po. Yan. Sana patuloy tayong masaya sa paawit ng Panginoon. So, tayo po ay umupo po ng matuwid para mapakinggan natin ang salita ng Diyos. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa aming mga kalagayan ngayon. Ano man ang aming kinalalagyan, Panginoon, ay kami buong pusong nagpapasakop sa iyo. At sa oras na ito, Ama, amin pong in-acknowledge ang iyong presensya, magbibigay sa amin ng biyaya sa umagang ito. Salamat din sa pagtanggap mo ng aming mga papuri, aming mga awitin. Ito'y naging isang hain, mabangos sa iyong presensya. Pagpalain mo kami sa aming pag-aaral. At yanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang amin pong magamit ang aming mga matutuhan sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malapit na po ang December. At sa ngayon ay September, may mga burn na talagang ang mga tao ay busy-busy na. Parang pag nakarinig ng buwan na merong pier sa dulo, abay masigla. Di pa ba? At marami sa atin ay naghahanda ng mga pag-uwi ng mga kamag-anak. Nagkakaroon tayo ng mga pagtitipon, nagkakaroon tayo ng mga reunion, fellowship. Kami po sa amin sa Naga every November 1, dahil yun po ang panahon na pumupunta sa sementeryo, hindi naman yun dahil dun sa patay na binibisi-bisita pa natin hanggang sa ngayon kasi pwede namang wag nang bisitahin, patay na yun eh. Ang layunin ay upang magkita-kita ang pamilya, upang magkaroon ng reunion sa pamilya. So, fellowship together sa atin po mga ka-family. Siguro iba sa inyo meron din na ginagawang ganon. At tuwing December, tuwing Pasko ay nagsiselebrate din ng fellowship sa pamilya at mga kamag-anak. Kaya po yun nangyayari dahilan sa tayo ay magkakamag-anak. Kaya sila nagkakaroon ng pagtitipon. No? Ang atin pong topic ngayon ay about fellowship. Sa Romans chapter 6 verse 5, meron po tayong mababasa. So yan po ang title, Our Fellowship Begins Our New Life in Christ. Sa Romans chapter 6 verse 5, ano pong sinasabi? For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kung babasahin po natin, parang wala tayong makitang word na fellowship. Paano nagkaroon ng fellowship? So, sa Tagalog, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa muling pagkakabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Kung tayo makaisa ng Panginoon, yun ang word, union with Christ. So, what do we have? Why do we have fellowship? Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng fellowship? Bakit tayo nagsiselebrate ng fellowship? O kaya pagsama-sama? Ito po isa dahilan na ang bawat isa ay may relasyon. And then, kaya tayo nagkakaroon ng fellowship, ano nga bang pinakaugat? What is the foundation of our fellowship? Nagkakaroon tayo ng fellowship, reunion sa pamilya. What is our foundation? So, ang foundation is relation. Kinakailangan ng isang tao magkaroon ng relasyon para magkaroon siya ng pakikipag-isa. Kasi kung meron ka lang fellowship, wala kang relasyon, hungkag. Kasi maraming mga taong tuwang-tuwa sa fellowship, gustong-gusto nila ng fellowship, lumalago sila sa fellowship, kung saan tama naman. Kasi nakaka-encourage. Pero kung walang fellowship, paano na? Patuloy ka pa ba? Kasi merong tuwang-tuwa siya, abay palagi kami nag-fellowship, masarap yung aming pagkain, nagkakaroon kami ng sharing.
Pero nung matisod, dahil sa fellowship lang siya, ang kanyang foundation ay sa fellowship lang, hindi niya binigyang diin ang kanyang relation, wala na. So ang foundation ng fellowship is our relation to Christ. We must have a relation with Christ. Paano mangyayari yon? Una, how to have relation with Christ. Ang relasyon natin sa Panginoon o sa isang tao man, that is instant. Automatic yan, mabilis. Halimbawa, ako at ang aking bunso, palagi kami magkasama. Madalas kami mayroong fellowship. Kahit dalawa lang kami, fellowship yun. Yun. No? Pakikipag-isa. Minsan, nasa school siya. Ako nasa bahay. Bihira man kami magkita, o kaya kung magkaroon man kami minsan ng problema, siya ay napapagalitan ko, hindi yun nawawala ang fellowship namin. At ang pinaka-foundation na aming fellowship, yung aming relasyon. Instant yun, natanggap niya yun mula sa akin dahil ako ang kanyang ama. So, ang relation ay instant. So, paano ito mangyayari? Magkaroon tayo ng relation sa Panginoon. Letter A, you must be born again. You must be born again. Maraming tao nagkakamali sa akala ng salitang born again. Ang iba dito ay tinatawag nilang religion. Ayaw kong sumama dyan kasi mababago ang aking pananaw. May mga bata dito minsan ini-invite, pag nalaman ng magulang na, ay born again yan, huwag ka na dyan. Mababago ang kanilang pananampalataya. Gusto kong linawin mga kapatid na ang born again ay hindi po yan religion. Paki-flash mo nga ng talata, Mac. Sabi sa John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said to him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang kausap ng Panginoon ay si Nicodemo. Nagtatanong si Nicodemo kung paano makakapasok sa langit ang isang tao. Ang sabi ni Kristo, unless a man be born again, hindi na siya kailangan ipanganak muli sa kanyang ina. Siya ay kailangan ipanganak sa Espiritu. Ang pagiging born again, mga kapatid, it is not a religion. It's a relation with Christ. Kaya tayo nandito nagkakatipon because we have relation with Christ. Di po ba? Nakikipag-isa tayo kay Kristo. Kaya napakahalaga ng isang tao magkaroon ng relasyon kay Kristo, kinakailangan niya munang ma-born again. Kaya kung kayo ay hindi pa na-born again, magkakaroon ka ng relasyon kay Kristo. At kapag si Kristo ay, sabi dun sa verse 5 kanina, makakaisa natin siya sa kanyang kamatayan. Paano ba namatay si Kristo? Hindi katulad ng kamatayan natin yon. Mahirap kasi yung sabihin natin katulad ng kamatayan ni Kristo. Hindi po yun literal. Kasi ang kamatayan ni Kristo ay namatay siya dun sa krus. At ang tao ay namamatay rin ng kusa. Ang ibig sabihin, tayo mamamatay, hindi doon sa cross. Yung kamatayan ni Kristo, doon sa cross ng Kalbaryo, yun ay yung naging dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano, tayo nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya, tulad sa born again. Tayo naging born again, nagkaroon tayo ng relasyon kay Kristo. So, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yun po yung relasyon. Paano mo makikita ang ama mo? Kung wala kang relasyon sa kanya, hindi ka rin makakatawag sa ibang ama. Kasi sasawayin ka. Letter B, accept Christ as your personal Savior. Sa John 1:12, ganito pong sinasabi, But as many as receive Him, to them He give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Alin po dyan ang relasyon? Yan po yung become the sons of God. Anong sinasabi sa Tagalog niyan? Binigyan ko kayong karapatan na maging anak ng Diyos. Dati hindi ka naman anak ng Diyos. Anak ka ng magulang mo. Wala kang relasyon kay Kristo. Wala kang relasyon sa Kanya, hiwalay ka sa Kanya.
Hindi mo siya pwedeng tawaging ama. Ngayon, binigyan ka ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang karapatang yung binagkaloob sa'yo, yun ang nagpapatibay na meron ka ng relasyon sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng fellowship with Christ because of John 1:12. Ang relasyon na yan, mga kapatid, once na tinanggap mo si Kristo as your personal Savior, yan sinasabing kaagad. Automatic yon. Kung tunay sa puso ng isang taong tinanggap si Kristo, ang relasyon niya kay Kristo ay instant. Naging anak siya ng Diyos. Kasi ang sabi sa Romans chapter 6, I think, na 2 Corinthians chapter 6, today is the day of salvation. Ito ang araw nung ikaw ay aking sinakluluhan. Today is the day of salvation. Nung araw na yon, na tinanggap si Kristo ng isang tao, nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo. At yun po yung pagiging anak ng Diyos. So, that is relation. So, John 1:12. Pangalawang points. What are the benefits of our relation with Christ? Ano bang benefits ng ating relation kay Christ? Una, sa verse 4 ng Roma chapter 6, basahin po natin mga kapatid. Kung meron kayong Bible. Sabi ni Carmelo kanina, anuhin pa ang Bible. Ano ba yun? Okay, so, sa makatuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. New life. Bagong pamumuhay. Yun ang benefits. Paano ka nagkaroon nito? Meron ka ng bagong buhay. Buhay ba natin ngayon? Hindi bago? So meron kang bagong buhay kay Kristo. Sapagkat kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Kailan yun? Nakakatiyak na ba tayo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi sa 2 Corinthians 5:7-10, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay. So when anyone is joined to Christ, he is a new being. Yan po sa TEV. The old is gone and the new has come. Bagong buhay. Kumusta po ang ating buhay ngayon nung tayo makakilala sa Panginoon? Meron bang pagbabago? Meron bang pagbabago sa ating buhay? Kasi wala na eh. Wala na yung dati. Ngayon ay bago na. Hindi po ito, ibig sabihin, ay kaagad-agad. Pero may ano yan? May gradual ang pagbabago ng isang tao. So, tayo'y namatay na kasama ni Kristo. Yung lumang buhay natin, wala na. Napalitan na ng panibago. So if anyone is in Christ, yung pakikiisa natin kay Kristo, nagbabago yun sa tao. The old is gone and the new has come. Alam nyo, mahirap bumangon ng patay. Mahirap bumangon ng patay. Ano kaya magiging reaksyon natin kapag ang patay ay bumangon? Siyempre, matatakot tayo. At ano kaya ang amoy ng isang bangkay kapag bumangon? Di po ba hindi nyo magugustuhan ng amoy? Kaya sabi dyan sa Biblia, sa talata, the old has gone. Hindi na dapat nabubuhay yung luma. Ano na ang dapat? Kaya ang isang Kristiyanong mayroong relasyon kay Kristo, yung kagandahan nun, meron ka ng buhay na bago. New life in Christ. May pagbabago. So mahirap po bumangon ng isang patay sa katauhan ng isang tao kung siya ay buhay na, bago na. Kasi ang luma, hindi na maganda yon. So, pangalawa, freedom from sin.
Ay, meron pala ako nakalimutan. Ganito yon. Ang isang bangkay, ay isang tao, ito hiniram ko ito kay pastor. Si Juan Pusong ay nanaginip. Nanaginip siya na siya'y namatay. At pagkatapos ng siya'y namatay ay nagising siya. Pagka umaga, edi babangon na siya, ano? Hindi na siya bumangon. Kasi sa kanyang panaginip, patay na siya. Inangkin niya yung patay na siya. Inisip niya, patay na ako. Hindi na ako babangon, patay na ako. Hindi na ako magluluto ng kape, hindi na ako magsasaing, hindi na ako kakain ng pandesal. Kasi patay na nga eh. Di po ba? Alam niyo, kung iniisip niyong patay na kayo, hindi ka nagagawa ng mali. Gagawa ka pa ba ng kasalanan kung sinabi mong patay ka na? Pupunta ka pa ba doon sa lugar na hindi mo gugustuhan kung patay ka na? Kaya kapag sinabi mong patay na ako, hindi ka na talaga gagawa. Kung pinaplano mong gumawa ng isang bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, kapag namatay kang kasama ni Kristo, hindi mo na gagawin yon. Hindi niya na ginawa yon. So, pangalawa, yan pong illustration, parang hindi nababangon yung luma. Freedom from sin. Verse 6 to 7. Ng Romans chapter 6, ganito ang sinasabi. Alam natin na ang dati niyang pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang kasalanang katawan at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Freedom from sin. Pinalaya na tayo ng Diyos mula sa kasalanan dahil sa ating relasyon kay Kristo. Kasi, sasabihin natin na tayo'y namatay na nga. Pagkatapos, yung dati nating pagkatao ay nakikita pa. Gumagawa pa rin ng kasalanan. Ay, mahirap. Hindi natin mapapatunayan na tayo nga talaga ay namatay na kasama ni Kristo. Mahirap mapatunayan na isang patay ay hindi na kumikilos kung nakikita mo pa rin siya na yan, may ginagawa. So, may mga balita kasi namatay na. Ito pala, hindi pa. Parang ganon. So, new life in Christ. So, paano natin mapatunayan na tayo ay namatay na, mayroon na tayong buhay? So, playing dead. Playing dead. Nagkukunwaring patay. Pagkatapos, para lamang hindi siya tamaan ng bala, hindi na siya babarilin, magpapatay-patayan ka. So, ang totoo nyon, buhay naman talaga. So, hindi ganon. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ng talata, tayo ay meron ng buhay na bago. So, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Wala na ang kasalanan sa atin. Sapagkat ang namatay na at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, hindi na siya magkakasala sapagkat patay na siya. Pangatlo, letter C. Meron tayong everlasting life. Sa talata 9, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Pag sinabi natin wala nang kapangyarihan ng kamatayan kay Kristo, totoo yun. Pero ang nakipag-isa kay Kristo, sabi sa Biblia, hindi na rin tayo mamamatay. Hindi na ba tayo mamamatay ngayon? Siyempre mamamatay pa tayo. Pero itong sinasabi ko, spiritual. Hindi na tayo mamamatay kasi meron pang kamatayan na kasunod. Baka iniisip ng tao ay pag namatay siya, tapos na. Meron pang kasunod na kamatayan. Ito yung spiritual na kamatayan. Kasi itong katawan natin ito, ay meron talaga itong katapusan. Hindi pwedeng hindi ka mamamatay eh. Kapag hindi ka namatay, mahirap naman. Nag-iedad ka na ng 100, 120, uugod-ugod ka pa. Pagkatapos gumagapang ka na lang kaya papunta dun sa kung saan mo pupunta, mahirap yon. Kaya kailangan din tayong mamamatay muna, physically, bago natin makamtan ang buhay sa Panginoon. Yung tunay na buhay, yun yung buhay na walang hanggan. So, sabi sa 1 Corinthians 15:51, ito yon, para maliwanag na tayo ay merong, behold,
I show you a mystery. We shall not all sleep. Sleep pa lang nandito. But we shall be all changed. Dito sa isang talata, tingnan natin. Listen to the secret truth. We shall not all die, but when the last trumpet sounds, we shall be changed in instant. Ang sinasabi diyan, hindi na tayo mamamatay. Ito yung pagbangon. Kasi sa Korinto, merong darating ang Panginoon. Ang context nito, yung pagkabuhay na maguli. Yung babaguhin ang mga namatay. Kasi yung katawan nating lupa ay tiyak may kabulukan. Mabubulok yan sapagkat hindi pwedeng pumasok sa langit ang anumang bagay na nabubulok. Incorruptible ang dapat. Kaya si Kristo, nung siya'y namatay doon, pagkabukas ng kanyang netso, siya'y bumangon, ang kanyang katawan, hindi na yung katawang nabubulok. Yung kamatayan ni Kristo doon sa krus, ay pinakita sa atin kung paano din tayong mabuhay katulad niya. Katulad sinasabi sa talata 6, chapter 6 verse 5. Ang kamatayan ni Kristo doon sa krus, siya'y katawang tao, kailangan mamatay ang katawang tao at pagkatapos, magkakaroon ng panibagong katawan, ito yung katawang incorruptible. Hindi na ito mabubulok sapagkat hindi pwedeng pumasok sa langit ang katawang nabubulok. Hindi ko alam si Eliseo at si Elias nang umakyat sa langit kung ang katawan nila ay incorruptible na ba talaga. Kasi nung kunin sila ng Panginoon, buo. Bahala na ang Diyos doon. Hindi na natin pwedeng maabot ng ating kaisipan yon. Kung kuloobin ng Panginoon na umakyat tayo ngayong buo. Di ba? Pero ang sabi ng talata, kapag dating ng Panginoon, pag tunog ng trompeta, tayo ay muling bubuhayin. At aakyat tayo kasama ni Kristo. Pero diyan lang tayo sa alapaap. Ang sabi niya sa talata, verse 51, listen to this secret, we shall not all die. Hindi naman talaga tayo mamamatay. Merong matitirang buhay. Pero mapalad po tayo kung abutan tayo ng Panginoon na buhay sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia, mapalad tayo. Napakasaya kung makita natin ang Panginoon nandyan sa langit. Yung kanyang mga banal ay biglang uhugutin. Kasi sabi sa Tesalonica, sa isang kisap mata, mababago tayo. Ito yung everlasting life na pangako ng Panginoon na makakapiling na natin ang Diyos sa langit. Kasi ito na yung rapture eh. Ito na yung rapture. Ito yung pinaka-last sapagkat tayo'y dadalhin na ng Panginoon doon sa langit. Huhugutin niya mula sa alapaap ang kanyang mga anak. Pagkatapos yung mga natira, yun yung kawawa. Yun yung mapupunta sa kapahamakan. So we have everlasting life. Kasi sa verse 9, alam nating si Kristo ay muling binuhay. Yun yung kahulugan ng si Kristo ay namatay dun sa krus. Nakatawang lupa, ganun din tayo. Kasi similarity yun sa verse 5. May similarity sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makaisa na tayo sa isang muling pagkabuhay. Katulad yun. Magkatulad. So, nung umakyat si Kristo, incorruptible, tayo aakyat din. Yan ang pag-asa natin. Pag-asa natin na tayo mga Kristiyano, huwag tayong aasa sa mundong ito. Kapagkat ang pag-asa sa mundong ito, sabi ng Biblia, tayo ang pinakakawawa. Umasa tayo kay Kristo, balang araw siya'y babalik. Kukunin tayong kasama siya doon. Amen? Ayun. So, umasa tayo sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Pangatlo, ito. How to develop our fellowship with Christ. Paano pa natin nade-develop? Yung kanina, relasyon muna yon. Kasi kailangan natin bigyang diin kung paano tayo nagkaroon ng fellowship. Dapat muna relasyon. How to develop our fellowship with Christ. Tingnan natin ang verse 13. Sabi sa verse 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan. Okay. So yan para praise. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan,
Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Surrender. Paano natin na-develop ang ating buhay, ang ating fellowship sa Panginoon? Kailangan natin surrender. Sabi diyan sa verse 13, sa unang bahagi, your whole being. Pag sinabi nating whole being, buong pagkatao, may natira ba? Wala. Walang natira. Yung sabihin ng Panginoong Jesucristo, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan dito sa langit at sa lupa. Ang sabi ng ibang sekta, si Kristo daw ay hindi Diyos. Kaya ang sagot ko naman, Diyos si Kristo, tunay na Diyos. Kasi ang kapangyarihan, binigay na sa Kanya lahat. Binigay na sa Kanya lahat. Kapag binigay na lahat, may natira pa ba? Wala na. Kaya, kapag binigay natin ang ating buhay sa Panginoon, buo, may natira pa. Pag sinabi nating buo, wala. Hindi 90%, hindi 80%, hindi 70%. Kasi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero, sandali lang, may ano pa ganun. Kasi talagang napakahirap magbigay ng 100%. Di po ba? Minsan nga, 10% lang ang hirap ibigay So, surrender or submit. Paano ba natin may ugnay ito sa ating development? Sa ating fellowship sa Panginoon ng surrender. Kailangan mong magpasakop. Kasi kailangan mag-develop. Hindi pwede na ang isang Kristiyano ay nanatili lamang sa isang lugar. Kailangan may development. Anong kahulugan ng development? May nakikita kang pagbabago, lumalago, alimbawa sa negosyo. Abay, sa isang syudad, dati ang Eriga ay walang mga neon lights, 6:00 pa lang, sarado na lahat. Noong 1980s, 1990s. Pero ngayon, maganda na. May development. Sa buhay ng isang Kristiyano, kailangan din natin mayroong development. Ito yung development sa ating pakikitungo sa Panginoon. Halimbawa, paano ka mag-submit? Paano ka mag-surrender? Sa isang mag-asawa, ay kailangan yon sa magkarelasyon. Halimbawa, ako, si Mrs. Sabihin ko na. Ako at si Mrs. na mag-asawa. Sa palagay nyo, kaya ang aming relasyon ay nagkakaroon ng ma-develop kung siya ay hindi nagpapasakop sa akin? At ako rin naman hindi nagpapasakop sa kanya. Kasi hindi naman yung babae lang ang magpapasakop. Kasama din yung lalaki. Sa inyong mga mag-asawa, magiging maganda kaya at magtatagal kaya ang inyong samahan, ang inyong fellowship kung walang magpapasakop at walang magsasubmit? Submission, na mahalaga yon. Kailangan isubmit mo ang iyong sarili upang lumago ang inyong fellowship, ang inyong relasyon. So kung gusto mong lumago ang relasyon mo sa Panginoon, mag-develop, submit yourself to God. Sabi nga doon sa James 4:7, submit yourself to God first and resist the devil and he will flee from you. Kailangan mo mag-submit. I-surrender mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ang sabi pa dyan, your whole being as an instrument of righteousness. Kasi kung bakit hindi nagsasubmit ang isang tao sa Diyos, dahil na rin sa kasalanan. Maraming hadlang sa buhay ng tao para hindi siya mag-submit at hindi niya maibigay ng buong-buong kanyang buhay sa Diyos. Dahil sa kasalanan. May tinatagong kasalanan na lihim. Sa Diyos wala kang may tatago Pero yan ay sa sarili mo. Kahit na itatago mo yan sa tao, kapag naramdaman mo ikaw ay makasalanan, may ginagawa ka, mahirap. Mahirap mag-develop sa iyong spiritual life. Mahirap kang lumago sa iyong pakikiisa sa Panginoon. Kaya mahalaga yung isurrender mo ang iyong buhay sa Diyos. Kasi sabi nga dyan sa baba na paagi, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan. Alinmang bahagi ng ating katawan, hindi dapat maisubmit, hindi natin dapat maipailalim sa kasalanan. Kasi napakahirap. Kahit daliri mo lang, kapag nagamit mo sa kasalanan, hindi na yun 100% na surrender. Saan ba natin ginagamit ang part ng ating katawan? Sabi sa Mateo chapter 18 kung ang iyong katawan, ang iyong kamay, ang iyong mata ay nagagamit mo
naging sanhi ng iyong pagkakasala, maaari mo itong putulin. Mas mabuting mapunta ka sa langit na putol at walang mata, kulang ang isang mata, kaysa mapunta ng buo sa impyerno. Kasi nga, kapag ginamit mo ang iyong kamay sa hindi mabuti, saan mo ba ginagamit ito? Baka naman dito. Di po ba? Kasalanan yun. Part of your body. Baka hinahawakan mo imbes na Biblia, baso, may alak na nakakalasing. Di ba? Bisyo, kasalanan yon. Minsan marami pang Kristiyanong ganon. Hindi ko naman nilalahat. Pero sabi ng Biblia, nabautismuhan kayo kasama ni Kristo. Sayang. Nagiging katitisuran. Nabautismuhan ka pa naman. Ang bautismo ay tumutukoy sa pagkamatay ni Kristo katulad ni Kristo na matay ka dun. Nalubog ang iyong kasalanan dun sa tubig. Wala na. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag maging bahagi, alinmang bahagi ng inyong katawan ay maging kasangkapan ng kasalanan. Ang sarap gamitin ng kamay sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagpupuri, pamamalakpak, yung iyong mata ay itingin mo sa kaluluhatian ng Diyos sa Hebrew chapter 12, verse 2. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Saan ba natin ginagamit yun? Baka naman ginagamit natin ang ating mata sa pagtingin sa mga mali ng iba. Hindi natin nakikita yung tama. Yung paa, saan ba gagamitin yun? Sa evangelism. Sabi sa Romans 10:15, hindi ko na nilagay dyan. O kay ganda, o kay inam pagmasdan ang mga paa na humahayo at nagdadala ng mabuting balita. Gamitin natin sa Panginoon. Anong sabi doon? Balik mo nga, Mak. Your whole being as God, to God as an instrument of righteousness. Yung katawan natin, gamitin natin, huwag nating abusuhin sa kasamaan. Huwag nating abusuhin ang binigay sa atin na biyaya ng Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Kapag ginagamit mo ito sa hindi mabuti, ay mismo ang Diyos di malulugod. Maaari niya itong sirain at bawiin sa'yo. Pangalawa, letter B, under ng how to develop. Communion with Christ. Communion with Christ. Pakikipagnig natin sa Panginoon. Communication or sharing with Christ. Paano mangyayari yun? Napakahalaga ng isang taong laging kasama ng Panginoong Hesus. Kasi lalago ka, ma-develop ka. Ang sabi sa 1, 2 Peter, meron dito akong sinulat. 1 Peter chapter 2, verse 2. Be like newborn babies. Babies, always thirsty for the pure spiritual milk, so that by drinking it, you may grow up and be saved. Gaya ng isang sanggol, tayo lumago sa ating pananampalataya. Yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, dapat lumago yon. Hindi yung kontento lang tayo ligtas na. Kasi tinawag tayo ng Diyos hindi lamang para, siyempre maliligtas, pero may pinapagawa ang Diyos sa atin. Kailangan din tayong lumago. Saan tayo lalago? Sa maraming paraan, lumago. Para tayo magamit ng Panginoon. So, communion with Christ help us to grow spiritual. No? So, communion. Ito yung sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Yan. Meron ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy prosperous, and then you shalt have good success. Ang ganda naman ng talata. Kapag hindi mo, pagpalagi mong kasama ang Diyos, ay nakakatulong po yan sa atin.
yung communion with Christ, yan yung salita ng Diyos. Bible reading pala yan. Nakalimutan ko. So isa sa mga paraan na tayo ay makipag-communion sa Panginoon ay Bible reading. Yun sinasabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong ihiwalay ang kasulatang ito. Do not depart from your mouth. Ibig sabihin, bulay-bulayan mo ito. Araw at gabi. Kasi nga, kailangan natin malaman ang kalooban ng Diyos. Paano ka lalago? Paano ka magsasucceed? Paano ka magpo-prosper sa iyong spiritual life? Kung hindi naman natin nababasa ang salita ng Diyos. Kaya kahit sa mga anak natin, kapag may nagtatanong sa atin, saan nga ba mababasa yung ganito? Hindi natin alam kasi hindi rin tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero kung sabi ng Biblia, magbasa tayo ng Joshua 1:8, wag nating alisin sa ating mga bibig, mag-meditate tayo, magbasa. Ilan bang talata na babasa natin sa isang araw? Makakatulong ito sa atin. Kahit hindi sa spiritual, may pangako ang Diyos, ikaw ay magiging prosperous. Di ba? Succeed. Kasi kung kasama mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Ikaw ay magsasucceed sa anumang lakad mo. Magpo-prosper ka. Bible reading. Gustong-gusto natin din yon na tayo mag-prosper. Kung malapit ka sa Diyos, malapit din ang biyaya ng Panginoon. Maging sa ating mga hanap buhay, kung lagi nating kinakasama ang Diyos, communion with Christ sa lahat ng ating ginagawa, ay inuuna natin ang Panginoon. Sigurado magpo-prosper tayo maging sa business. Kaya nga marami nagsasabi, bakit parang ang yaman mo na? Nung simulan nung maging Kristiyano kayo, hindi niyo naramdaman na gumanda buhay ninyo? Ako sa palagay ko, nung maging Kristiyano ako, gumanda buhay ko. Nakakadamit na nga ako ng barong ngayon noon, hindi. Ang hirap. Kasi, yung pangako ng Diyos naroon, wala naman akong trabaho. Sabi nga ng iba, anong trabaho mo? Napagkakamalan akong seaman kasi meron akong sing-sing ng seaman. Simanahan, si Mrs. umuwi. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala kami sa Panginoon. Kasi yun ang pangako ng Diyos, magiging prosperous ka at magsasucceed. Nagpupuri kami sa Panginoon. Yung anak namin, nakagraduate na rin yung dalawa. Yung isa teacher, yung isa accountant, CPA. Pero, nagtataka ako sapagkat ako ngayon walang trabaho, isa lang nagtatrabaho. Ang tawag nga sa sarili ko, Kimis. Kimis is umaasa. Pero sa Diyos kami talaga umaasa. Kaya kapag namumroblema kami, saan kami kukuha ng aming panggastos, pang-tuition? Bahala na ang Panginoon. Ang Diyos nagpo-provide, mga kapatid. So, manatili tayo sa Panginoon. Communion with Christ. Huwag kang lalayo. Umasa tayo sa Diyos. Lagi nating isipin ang salita ng Diyos. Ilagay natin sa ating bibig. Sa ating mga labi. Dili-dilihin ito day and night. So, yan. Bible reading. Kasi kailangan marami tayong alam tungkol sa Panginoon. Nagpapalago ng ating fellowship. Pwede rin tayong palaging dumalo dito sa pananambahan. Yan ay communion with Christ din. Kaya nga meron tayong first Sunday, nag-communion, literal yon. Pero itong nag-worship ka sa Panginoon, every Sunday naroon ka, that is communion with Christ. Nakakapag-communicate ka sa Panginoon. Meron tayong prayer, may worship. That is communication with Christ. So, mahirap umabsent. Kukulangan tayo ng kaalaman para sa Panginoon. Alam niyo si Tomas, absent ng absent. Kaya hindi siya kulang sa pananampalataya sa Diyos. Kung mabasahin niyo yung John chapter 14 pa lang sa unang talata, verse 2 yata, meron na siyang doubt sa Panginoon. Nung magtanong siya, paano kami makakapunta sa Ama? Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, marami kang duda. Nagduda siya sa Panginoon. Maniniwala lang ako kung yung aking kamay, maisoksok ko sa butas ng kanyang tagiliran. So yun po.
ay mawawala yung mga duda mo kasi malalaman mo yung tunay. Kaya kapag kami nagdi-distribute ng Biblia, kilala ninyo si Kristo? Kilala nyo si Kristo sa salita lang. Pero itong mga Bible na ito, kapag binasa nyo, mas higit na siyang makikilala sa inyong buhay. So basahin natin ang salita ng Diyos, lalo po tayong lalago sa spiritual. So prayer. Okay. Prayer. Nakakatulong din po yun para lumago tayo. Yan ay pakikipagdiig sa Panginoon. Prayer. Bahala na kayo. Kung gusto nyong manalangin ng mag-isa sa loob ng inyong kwarto, kung ano oras kayo mananalangin, yan ay communion with Christ. Meron tayong prayer meeting every Wednesday night. Pakikipagdiig sa Panginoon. Sharing with Christ. Pwede mong i-share. Panginoon, meron akong problema, panalangin ko sa iyo, ganito. Alam niyo yung magkarelasyon kapag hindi palagi nagkakaroon ng time, communication, nagkakaproblema yan. Halimbawa, yung asawa nasa abroad. Pagkatapos wala silang internet, wala silang cellphone. Abay, lumalabo. Lumalabo ang kanilang relasyon. Hindi lumalago. Maraming nagkakahiwalay na mag-asawa, dahilan sa kulang sa komunikasyon. Kapag kulang ka sa prayer, hindi ka malapit sa Panginoon, maaari kang mahiwalay. Maaari kang mapalayo sa Diyos. Kasi hindi ka na sa Kanya nagtitiwala. Hindi mo na pinagkakatiwalaan ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. So, kinakailangan natin laging makipagniig sa Panginoon through prayer. So, prayer is communicating God, helps to develop our fellowship with Christ. So, yan po ang 3 points. Ngayon, kumustahin po natin ang ating mga relasyon sa Panginoon. Meron ka na bang relasyon sa ating Diyos? Kung meron ka ng relasyon sa Kanya, kumusta? Ito ba'y nagde-develop? Lumalago ba? Kumusta po ang ating kalagayan ngayon sa ating spiritual na pamumuhay? Sa relasyon natin sa Diyos? Kung wala ka pang katiyakan ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. At tiyak magkakaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. At kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, ang iyong relasyon sa Diyos ay kaagad-agad. Instant na ibibigay sa iyo ng Panginoon. At lumago ka sa hamagitan ng iyong pakikipagniig sa Panginoon. Magbasa ng Biblia. So, kumustahin po na natin sarili, palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to sing your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to sing your passion in my heart. I desire to seek your praise. Draw me near
Draw me near to you, oh loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near to you, oh loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Ari mo na po tayong maupo.